Gandang umaga po mga kapatid. Salamat sa Diyos at buhay pa tayo. Kaya tayo po ay manalangin at samahan po ninyo ako. Diyos naming mahabagin, Diyos naming mapagmahal. Dapat ka lang po ay ikaw ang aming purihin, tataas, dakilain sa lahat ng pagkakataon. Kami po ay papasalamat sa iyo pong katapatan sa bawat isa sa amin. Sa lahat ng aming pong pangangailangan, iyo pong pinagkaloob. Maging po Panginoon, kung ano man na po ang aming pong mga nararamdaman na inyo po kaming binibigyan ng kapahingaan, kapayapaan doon sa aming pong mga inaalaala. Kaya Diyos, salamat po sa lahat ng mga bagay na iyo pong pinamalas po sa bawat isa sa amin. Dalangin namin patuloy ang buong mundo, Panginoon, maging pong aming bansa, saan po ay patuloy na dumadami ang mga nahahawaan, at kami rin po dito sa buong pamilya namin, Panginoon. Kami po ay nananalangin, tumutulog sa iyo, ang iyo pong awa, Panginoon, iyo pong habag. Patuloy niyo po kaming pagalingin, O Diyos. Salamat sa iyo pong mga salita na siya pong nagbibigay buhay po sa amin, Panginoon. Kaya sa umagang ito kami po patuloy na dumudulog sa iyo, magikinig ng iyo pong mga mensahe po sa amin, Panginoon. Kaya kami po nananalangin sa lahat ng mga miyembro po ng Blessed Harvest Church doon sa Santa Lucia, Panginoon. Ang bawat miyembro, Panginoon, na inyo pong ingatan, Panginoon, lukubin mo po na inyo pong banal na dugo. O mo pahintulutan na yung mapapahamak, Panginoon. Uli po sa amin pong mga lahat ng kapatiran, Panginoon, na mananampalataya. Kayo po yung nagpapasalamat, Panginoon, doon sa Blessed Community Church, Presbyterian Church, na patuloy na nagbigay ng kanila pong panalangin at tulong sa aming pamilya. Kaya, O Diyos, salamat po. Maging po sa lahat ng mga tumulong po sa amin, Panginoon, mga miyembro ng Blessed Harvest, Panginoon, sa kanila pong pagpagal, mga malingki, maging po doon sa mga nag-abot ng kanila pong pinansyal na tulong. Kami po yung magpapasalamat, O Diyos, sa iyong katapatan. Ang iyo pong pagmamahal, iyo pong pinakita sa kanila, Panginoon, at pinakita niyo po ito sa amin sa pamamagitan ng kanilang support, Panginoon. Lalo na po sa panalangin, na kahit, Panginoon, doon sa kanila pong mga chat, mga messages, Panginoon, kami po ay nagagalak dahil sila po ay patuloy na dumudulog at tumihingi ng tulong para upang kami po ay lunasan, Panginoon, ang aming mga karamdaman. Kaya, O Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Ikaw pong purihin, patuloy na dakilain, Panginoon, at ikaw po aming sambahin. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Amen. Kapatid, sa umagang ito, medyo patuloy po nating bigyang halaga ang kalooban ng Diyos. Dahil kung hindi po, walang silbi po yung ating panalangin. Kaya nga po, ang bawat isa po sa atin ay patuloy na makinig, patuloy na manalangin, patuloy na magbasa ng salita ng Diyos. At ang kanyang nais ngayong umagang ito ay isang bagay na minsan tayo po ay naranasan natin pero hindi po natin alam kung anong ang ibig sabihin. Kaya mga kapatid, sa umagang ito ay meron po tayong paksa. Ang ating pong tema ay tungkol sa isang tinik. Tinik? Oo. Ano ba yung tinik na yan? Pero bago natin yan na pag-usapan, tayo po ay magbasa muna ng salita ng Diyos. Ito po yung matatagpuan natin sa pangalawang Korinto, kabanatang 12, 1-10. Kaya pakibuksan po ninyo ang inyong mga Biblia at sabayan po ninyo akong magbasa. Kung inyo pong nakita sa pangalawang Korinto, chapter 12, verses 1-10. Sa talatang una, sabi dito, kailangan ko pang magmalaki
kahit wala akong maipapala dito, ang sasabihin ko naman ngayon ay ang pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. Dalawa, may kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. 14 na taon na ang nakalipas, hindi ko lang matiyak kung iyon ay isang pangitain lamang o tunay na ng pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. 3, alam kong ang taong iyon ay dinala sa paraiso. Hindi lang alam kung iyon ay isang pangitain o tunay na pangyayari. Tanging Diyos ang nakakaalam. Nakakarinig siya ng mga bagay na hindi kayang ilarawan ng salita at hindi maaring sabihin ninuman. Ipagmalaki ko ang taong iyon at hindi ang aking sarili maliban sa aking kahinaan. At ako'y nagmamalaki man, hindi ako lalabis na hangal sapagkat totoo ang sasabihin ko. Ngunit, hindi ito kagawin sapagkat ayaw kong mag-isip ang sino man ang higit tungkol sa akin kaysa kanyang nakita o narinig sa akin. Ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamangamanghang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap. O ito yung sinasabing tinik sa aking katawan na nagsilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang gayoy hindi maging sagabal. O doon ako sinasabi maging palalo. 3 beses kung idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahan loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina, kapag buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Ang huli, alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kapigatian, sapagkat kapag ako'y mahina, doon ako magiging malakas. Kaya kung ating pong tutuusin, makikita po natin yung sinasabi ni Pablo, tinik ng kanyang laman. Ngunit, ating munang alamin mga kapatid, dahil ano po ba ang nangyari po dito? Doon sa kabanatang 11 ay ating pong makikita doon, lalo na po sa mga gawa 11, 26 hanggang 30. Makikita po natin bakit nasabi ni Pablo yung sinasabi niyang may laman, tinik ng kanyang laman. Doon sa mga sinasabi po noon, sa mga paglalakbay, sabi niya, madalas sa mga kapanganiban, sa mga ilog, mapanganib na ilog, kung i-short natin, kapanganiban sa mga tulisan, sa aking mga kababayan, kapanganiban sa mga hintil, yung mga hindi mananampalataya, kundi naniwala noon kay Kristo Jesus. O kapanganiban sa bayan, kapanganiban sa mga ilang o doon sa mga sulok-sulok kung saan sila dumadaan, kapanganiban sa dagat kung saan sila naglalayag, kapanganiban sa gitna ng bulaang kapatid o doon sa kanyang mga kapatid na para siyang itinatakwil o kinakalaban. Kaya sabi niya, sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sabi niya, sa mga pagpupuyat at madalas sa gutom at uhaw, mga pag-ayunong ay madalas, tinaw ay kaubaran. Bukod sa mga bagay na iyon ay may umiinis sa akin araw-araw ang kabalisahan dahil sa lahat ng mga iglesia. Yun ang kanyang sinasabi. Sino ang nanghihina at ako'y hindi nanghihina? Yun ang sabi ni Pablo. Sino ang napapatisod at ako'y hindi nagdaramdam? Kung kinakailangan ako'y magmapuri, ako'y magmamapuri sa mga bagay na naukol sa aking kahinaan. Kaya ito po sinasabi ni Pablo. Kaya kung ating alamin, ito yung mga bagay na nasabi po niya na kanya pong naranasan. Kaya bakit po natin pag-usapan ang mga paksang ito doon sa
Kabanatang 12, talatang 1 hanggang 10 na nabanggit lalo doon. Yung mga paksang ating alamin. Ikatlong langit. Ano ito? Saan kayo ito? Narinig na ba natin ito? O nabasa na ba natin ito? Pangalawa, tinik sa katawan o pahirap kay Pablo. Ito yung tinik sa laman ni Pablo. O yung pangatlo, ginawa ni Pablo at paano pa natin ito tularan. Ang una po doon sa paksa ay ikatlong langit. Ano ito? Ang langit ay isang literal na lugar na inilarawan sa Biblia. Ang salitang langit ay binabanggit ng 276 na ulit o beses sa Bagong Tipan. Binabanggit ng Biblia ang tungkol sa tatlong langit. Ito po yun doon kanina sa ating binasa. Dinala si Apostol Pablo sa ikatlong langit, ngunit pinagbawalan siyang sabihin ang kanyang nakita, narinig at naranasan doon. Doon po natin nabasa kanina sa Pangalawang Korinto, Kabanatang 12, talatang 2 yun. Kung may ikatlong langit, tiyak mayroon ding 2 pang langit. Siyempre, ang karaniwang tinutukoy sa lumang tipan, sa unang langit ay ito yung sinasabing himpapawid. Ito ang langit kung saan naroon ang mga ulap o ang lugar kung saan lumilipad ang mga ibon o nakikita po nating eroplano na lumilipad. Ang ikalawang langit ay ang sangkalawakan na kinaroroonan ng mga tala, bituin, yung natin nakikitang mga planeta at lahat ng mga nilikha sa kalawakan. Ito po binabanggit pa mula doon sa unang aklat ng banal na kasulatan sa Genesis chapter 1, 14 hanggang 18 po yun. Kaya ang ikatlong langit ay hindi binanggit kung saan naroon at ang kinaroroonan ng presensya ng Diyos. Pero ipinangako ni Jesus na maghahanda siya ng isang lugar para sa mga Kristiyano sa langit. Sabi po niya sa Juan 14:2. Ang langit ang lugar ng mga hinirang sa lumang tipan na namatay na nagtiwala sa pangako ng Diyos Ama para sa isang manunubos. Yun sa Efeso 4:8. At lahat ng mga hinirang sa lahat ng panahon, ibig sabihin mula pa noong una pang mga tao pong namatay na at hanggang sa kasalukuyan, ang sinuman mananampalataya kay Kristo ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung sinasabi doon sa Juan 3:16. Pangalawang paksa, yung tinik ng katawan o pahirap kay Pablo. Kasi tingnan po natin kung ano ba yung tinik na yan. Natinik na ba tayo? Kung kumakain tayo, natinik na ba tayo sa tinik ng isda, buto o tinik ng isda? Anong pakiramdam natin? Talagang hindi natin malaman kung ano ang gagawin. Kakain ka ng saging, inom ka ng maraming tubig, kakain ka pa ng maraming kanin para madala yun. Pero talagang napakasagabal po yun ang tinik. Mahirap po pag may tinik. Ano kaya kung sinasabi kaya dito ng tinik ng katawan o pahirap kay Pablo? Ang paliwanag tungkol sa kalikasan ng tinik sa laman ni Apostol Pablo, so doon sa talatang 7 kanina nabasa natin, mula sa walang hampay na temptasyon, sinasabi pa niya kung ating pong pagbulay-bulayan po yun. Ito yung isa sa mga tinik na sinasabi. Mahigpit na kaaway niya, malubhang sakit gaya ng problema sa mata niya, pero hindi po sinasabi dito, sabi kasi ng iba, baka siya duling. Siguro po mga kapatid, hindi po yun ang ibig sabihin doon, dahil siya po ay meron na po ding edad at siya, marami ng pagkakataon siya po ay siguro mahina na rin ang paningin niya dahil sa init, sa lamig, kung saan siya napupunta. O nagkaroon siya ng malaria. Ito yung sinasabi, paulit-ulit na sakit ng ulo. Kaya mga kapatid, talagang makita natin na pangkaraniwan yung sakit sa ulo, yun yung physical at epilepsy. Meron po siya noon hanggang sa kahirapan sa pagsasalita. Minsan po nauutal po siya sa pagsasalita. Walang tiyak na makapagsabi kung ano ang tinik sa laman ni Pablo. Ngunit maaaring ito ay isang karamdamang pisikal. Mga kapatid,
kung gusto kung ihambing ang aking sarili kay Pablo. Kung ano yung tinik para sa aking sarili. Kung gusto kong ihalimbawa, kung ako po ang mag-define kung ano po yung tinik sa aking sarili, sasabihin ko po, ako ay makasalanan, pinatawad at naligtas sa biyaya ni Kristo. Nag-aaral din ako ng Biblia, nananalangin, nakikinig sa salita ng Diyos, at pinagmumulihan po ito ang bawat salita ni Kristo Jesus. At sinunod ang kanyang mga utos. Bagamat di ako perpekto, minahal ko ang Diyos dahil mahal rin ako ng Diyos. At kahit buhay ko kaya ay di pa sapat na mahangbayad ito para sa aking kaligtasan. Ang tinik ng aking laman, ito po yun. Physical tulad akong, physical na tinik tulad ng ako ay na-stroke. Nung naoperahan ako ng puso at nagsisisure po ako. O yung sinabing ipilip sa iba naman yun, pero nagsisisure, parang ganun ang kanyang sistema po noon. Limitado ang aking galaw. Minsan yung aking coordination, ang aking kaliwang kamay, at sa kanan, yung aking kaliwa ay kasi yun ang naapektuhan sa aking pagka-stroke. Ito ay magsilbing isang tinik rin sa akin. Parang nahihirapan ako parating gumagalaw. Nahihirapan ako mag-coordinate. Minsan di ko maipagdalaw, di ko maipagmamalaki o maipagmayabang kung ano ang aking nagawang ministeryo sa paglingkod para sa ating Panginoong Hesus. Oo, mga kapatid, naranasan ko rin maghayo halos sa buong Pilipinas o sa ibang lugar upang ipangaral ang salita ng Diyos. Naranasan ko rin ang naranasan ni Pablo at wala akong maipagpuri sa aking sarili, libang gagawin ko ang kalooban ng Diyos. Totoo po mga kapatid, na kahit sabihin ko naman hindi naman ako katulad talaga kay Pablo, yung sa kahirapan po niyong naranasan, kahit kaunti, meron din akong mga nahihirapan na paggawa ng mga bagay. Yun ang kinukonsider ko kung tinik. Ngunit marami pa rin mga bagay na dapat kong isaalang-alang. Bakit? Ano ba yung tinik ng ating laman? Yung sobra nating pagtrabaho, mga kapatid. Paghahanap buhay, pag-aaral, pag-intindi sa ating pamilya. Bakit? Anong mali doon kung ginagawa naman natin ito? Nawawalan tayo ng oras para sa Diyos kahit saglit man sa ating pagtulog, nakakalimutan natin ang manalangin. Mga kapatid, purihin ang Diyos kung ikaw ay nagbabasa ng Biblia at nananalangin at gaano katotoo ang lahat ng ito. Ikaw lang ang nakakapagsabi, ikaw lang makakasabi niyan. Mga kapatid sa Panginoon, ang layunin ng tinik sa ating laman ay upang ipaalam, malaman natin na di natin minsan nakakausap ang Diyos, nakakalimutan natin. At dapat patuloy tayong magpakumbaba, at ang sino man nakinig at laging nakipag-usap sa Diyos, dapat yon ang gagawin. Nagbahagi sa salita ng Diyos, ay nakipag-usap sa Diyos, ay isa pong sinasabing sinugo ng Panginoong Jesucristo. Harapin natin ang ating tinik. May pagpakumbaba. Ang huwag magreklamo. Sabihin mong hirap ng buhay na to. Ang daming tinik. Kaya doon sa pangatlo, makikita po natin tatlong paksa. Anong ginawa ni Pablo at paano natin tularan? Doon sa pangalawang Korinto, Kabanatang 12:8, ang sabi po doon sa binasa natin. Kasi talagang nanalangin siya. Ang sabi dito, 3 beses kong idalangin sa Panginoon na alisin ito. Hiniling, ipinalangin ni Pablo sa Diyos na alisin ang tinik ng kanyang laman. Pero anong sagot ng Diyos doon sa talatang 9? Ang kagandahan loob ko ay sapat para sa iyo. Yun ang sabi ng Panginoon. Sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan. Kapag ikaw ay mahina, yung mga tinik na sinasabi niya. Kaya ang buong galak kong ipangmamalaki ang aking kahinaan, sabi ni Pablo, upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng aking mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan, sapagkat kung ako'y mahina, doon ako nagiging malakas. Ayun ang sabi ni Pablo. Mga kapatid, ang pinakabuod upang wakas po, sabi,
Di ba natin pansin na minsan sinasabi nating, hirap na ako sa kakahanap buhay. Pumapasok ako sa trabaho araw-araw. Maging sa pag-aaral araw-araw. Na pag-iintindi sa loob ng bahay. Nagluluto, naglalaba, maglinis. Pasaway mga bata kasama pang asawa. Ito ang aking tinik. Kung tutuusin gusto ng Diyos na malaman mong kailangan mo siya. Dahil lagi mong sinasabing, sa totoo lang sinasabi natin, Diyos ko, tulungan mo naman ako. Totoo mga kapatid, kung ang ating mga kahinaan, yung tinik na yan, tulad ng trabaho, hanap buhay, gawain sa tahanan, pag-aaral, mga pisikal na karamdaman, at ang turing natin ay tinik, hinigi ba natin naalisin ito ng Diyos? At ano ang sagot ng Diyos sa atin? Ang kagandahan loob, katulad din doon sa talatang siyam na sinasabi, ang sagot ng Diyos ay ganito, ang kagandahan loob ko ay sapat na para sa iyo, para sa atin yon, sapagkat lubusang naihayag sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag ikaw ay mahina, sabi niya, doon ako nagiging malakas. Ang ibig sabihin, sa dami-dami ng ating pong naranasang problema, di ba, lumalapit tayo sa Diyos, nanghihina na tayo, saka pa tayo nananalangin. Kung tayo nanghihina, doon tayo naging malakas sa paglapit sa Kanya. Humingi tayo ng tulong sa Kanya, katulad sa amin pong ngayon nangyayari. Araw-araw, minuto, nananalangin, Panginoon, iligtas mo po kami, Panginoon, maawa ka po sa amin, Panginoon. Panginoon, ano po yung kalooban, kaya ito, kami po'y nanghihina, naging malakas kami ng panalangin, lumalapit sa Kanya. Kaya ang buong galak nating ipagmalaki ang ating mga kahinaan upang manatili sa atin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya natin ito mga kapatid. Amen at amen. Kaya salamat po mga kapatid. Sa umagang ito, tayo manalangin. Diyos namin mahabagin. Kami po nagpupuri. Wala kami may pagmamalaki na kahit isa ang Panginoon. Na yung tinik na yan ay dapat maalis, Panginoon. Bagkus kami po ay patuloy na lalapit sa iyo. Malaman po namin, Panginoon, na mahalaga po ang aming po patuloy na pagbahagi ng salita sa bawat isa, Panginoon. Ang inyong kalooban po ang masunod, O Diyos. Kaya salamat, O Diyos. Ikaw po ang mapuri. Ikaw pong itaas. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. At ang pagpapala, kapayapaan ng ating Amang Diyos at ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pakikisan sa atin ng banal na Espiritu mula pa noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Magandang umaga mga kapatid. Salamat po umunit. Patuloy tayong manalanginan sa bawat isa. Magandang umaga po.